salamat kay Pastor Apollo C. Kibuloy sa buong Kingdom of Jesus Christ for inviting me here sa kanyang kick-off rally. Maraming salamat po. Alam po ninyo, magkwento lang ako sa inyo konti. Last week, nung meron akong event na pupuntahan sa Baguio, hindi ko kinayang magmotor papuntang Baguio dahil short talaga sa oras. Ako nakiusap sa isang kaibigan ni Pangulong Duterte na may-ari ng helicopter. Kung pwede sana, baka pwede niya akong ihatid doon sa Baguio, tapos iiwan na lang niya ako doon. Balik na siya. So yun, pinick up ako sa Kawit, Cavite, nilipad ako doon sa Baguio. Baba ko sa chopper sa Baguio. Lumipad ulit ang chopper, pauwi Manila. At sa kasamang palad, yung chopper at yung piloto ay nalaglag at namatay yung piloto. So, iniisip-isip ko, bakit hindi nalaglag yung chopper na apat kaming sakay paakyat sa Baguio? Bakit nalaglag siya nung isa na lang ng piloto na lang sakay, pababa pa? So, I realized na siguro nga, meron pang misyon si Lord para sa akin dito sa mundo. At ang misyon na yan, I am sure, gusto niya ipagpatuloy ko yung aking laban. Ating laban, hindi ko ito gusto na laban. Laban natin lahat ito. Laban sa droga, laban sa kriminalidad, at laban sa korupsyon. Alam po ninyo, yung droga, given na yan eh. Basta bigyan natin ng tsansa, sigurado yan at kung atin ang Malacanang, kayang-kaya natin yan. Yung kriminalidad, kayang-kaya natin yan. Kung atin ang Malacanang. Pero korupsyon, yan ang pinakamahirap na misyon na binigay ni Lord sa akin. Alam niyo, kahit anong objection gagawin ko, maubos niyo ang aking kagasigan ng objection, Your Honor. Objection, Mr. President. Kahit na hindi tayo pakinggan, kahit na mag-walk out tayo, pakita natin na galit tayo, walk out tayo, galit yan sa proceedings, walk out tayo, wala pa rin mangyayari. Dahil, ang kasuporta ko doon sa aking laban ay si Senator Bongo at si Senator Robin Padilla. So pag magbotohan, tatlo lang kami, talo pa rin. So useless yung aking pagsubikap. Hindi man actually useless, pero sayang. Hindi siya talagang hindi natin nakuha ang ating kagustuhan. Kaya ako ngayon nakikiusap sa inyo. Ako sakali man, ako'y tulungan ninyo makabalik sa Senado at susurtehin ng manalo. Itutuloy ko yung laban na yan. At ang laban na yan ay kayang-kaya kong gawin. Kung aside from Senator Bongo, Senator Robin Hood Padilla, idagdag po ninyo lahat itong kasama natin dito. Kung mapanalo natin yung number 10, Senator Bundok, Jimmy Bundok, Atty. Bundok, napakagaling, abogado. Of course, Senator Bongo, Senator J.B. Hinlo, abogado na, fighter pa. Atty. Raul Lambino, yan, no question. Talagang astig yan, abogado. Ito ba? Congressman Rodante Marcolita. Of course, ang ating pinakamamahal na kahit na nasa politika na siya dahil nag-file na siya ng kanyang kandidacy.
But still, he refuses to be called a politician. He wants to be called a leader. Napakagaling pakinggan. Kaya ako rin, kahit na naka-one term na ako bilang senador, gagayahin ko si Pastor. I don't want to be called a politician. Dahil hindi naman talaga ako politiko yung aking ugali. I am not always politically correct in all my statements, in all my actions. I am not necessarily politically correct, pero galing sa puso. Diba? So, huwag niyo akong tawagin politician. Tawagin niyo akong fighter. Fighter. Attorney Vic Rodriguez. Ito rin, lumalaban rin ito sa corruption. Kaya napakalakas po ng team natin pag nakabalik kami ni Senator Bongo at kasama namin sila lahat. Of course, si Mr. Victimo, Philip Salvador. Imagine ninyo, kung ang Senado ay mapupuno ng tao na kagaya namin, itong lahat na andito ngayon, makita ko, kung yang mga tao na makaupo sa Senado, tapos ang problema ng Pilipinas. Maraming salamat! Magandang gabi sa ating lahat. Thank you. Daghang salamat, Senador Ronald Bato de la Rosa! Dahil matatag ang kanilang pananampalataya at paniniwala sa Panginoon. Isa po akong abogado. Mahirap po yung pinagdaanan ko bago po ako naging abogado. Pero matyaga po tayo dahil sa paniniwala natin sa salita ng Diyos. Lagi po yan ang ating sinusundan at tatahaking landas. Naging empleyado po ako sa Kongreso ng Pilipinas magmula noong 1987. Ako po ay naging Chief of Staff din sa Senado ng Pilipinas. Marami po sa mga kongresista at mga senador ay naging kliyente ko po sa aking opisina. Kung ano po ang trabaho ng isang mambabatas, masasabi ko po sa inyo na ang inyong lambing sa Senado, si Lambino, alam po niya ang kanyang gagawin. Pero tulad ng binanggit po ni Pastor Apollo Kibuloy, ang importante po sa isang lingkod bayan ay ang kanyang pagmamahal sa bayan. At yan po ay nanggagaling sa puso. Kung wala kang pusong magserbisyo ng totoo, hindi mo matutupad ang iyong misyon upang sa ganon ay gawing maganda ang bayang Pilipinas, gawing maganda ang buhay ng mamamayang Pilipinas. Ano ba yung mga programa na dapat po natin pagtuon ng pansin? Marami na pong nabanggit si Pastor Apollo Kibuloy. Marami na rin nabanggit si Senator Bato de la Rosa. May mga nabanggit na rin ang aking batang kasamang abogado, si Atty. Jimmy Pudong. Kukupyahin ko na lamang po yun at susuportahan yung mga programa. Pero meron lang po akong apat na idadagdag. Una, patungkol po sa agrikultura. Sabi ni Pastor Apollo Kibuloy, siya raw ang ating leader. He is our right leader. Sabi ni Senator Bato de la Rosa, siya raw ang brave fighter. Sabi ni Atty. Bundo, siya raw ang the right lover. Ako naman po ang the patient farmer. Dahil po, may edad na rin po tayo at pinagdaanan ko na rin po ang maraming kaso. Labanan sa Korte, Regional Trial Court, Court of Appeals, Sandigan Bayan hanggang sa Supreme Court. Marami na rin po ako na ipanalong kaso at yung isang kaso ko po dyan patungkol po sa pagbabago ng saligang batas o pagpapalakas ang sistema ng pamahalaan. Babaguhin natin ang saligang batas at gawing federal parliamentary system ang bansang Pilipinas. Pinag-aaralan po yan ng lahat ng mga kumukuha ng abogasiya. Yan po yung kasong pinakamaraming pahirap pag yung babasahin sa libro. Pinakamakapal,
Dalibro po yan, iisang kaso po lamang at yan po yung Lambino versus Comelec. Ako po yun ang nagsampa ng kaso. Pero dalawa na rin po yung aking anak na abogada. Graduate po sila sa University of the Philippines. Nakapunta po yung panganay kong anak sa Harvard University. Yung bunso kong anak nagtapos din po sa University of the Philippines sa Ateneo, Manila hanggang nakapunta rin po ng Oxford. Yung manugang ko po ay isang abogado rin, yung manugang ko rin na babae ay isang abogada. Bali, 5 na po kaming abogada sa aming pamilya o abogado. Pero yung aking asawa ay hindi po siya abogada. Siya pa rin ang nasusunod sa aming pamilya. Kaya minabuti ko na lamang po na uvaya sa kanila ang tungkol sa pag-uusapang batas at justisya. Mas marami na po silang alam kaysa sa akin. Kaya ako na lamang po ay isang magbabaka. Nag-aalaga po ako ng maraming baka. Kung gusto po ninyo matuto kung paano mag-alaga ng mga baka, ay pumunta po kayo sa akin o pumunta kayo sa aking vlog. Meron po makikita nyo sa Facebook, Raul Lambino Kabaka. Tignan po ninyo yon at makikita nyo po yung tunay na ginagawa. Edukasyon ang isa sa pinaka-importanting pundasyon ng bansa. Pero anong ginawa nila dito sa 2025 budget? Alam po yan ni Atty. Jimmy Bundok dahil naghain nga po siya ng reklamo kahapon sa ombudsman. Tinanggal po nila ang mahigit 10 bilyong piso para sa computerization program ng Department of Education. Anong mangyayari sa ating mga kabataan? Nawala yung pundo para sa computerization. Nawala yung pag-asa ng ating mga kabataan na matuto patungkol po sa information and communication technology. Saan po napunta yung pera na yun? Inilagay po nila doon sa tinatawag nilang AKAP. Kung saan-saan po nila mamimigay po nila ayuda na wala po namang kapalit para sa sambayan ng Pilipino. Pangalawa na programa, agrikultura. Masyadong mahal kung bilihin. Asaan yung 20 piso per kilo na bigas? Wala! Hindi natin mahanap kahit sa merkado ka magpunta. Nakakatakot pa nga. Nilalabas na yung bigas na galing sa NFA. Enero, Pebrero pa lang. At tatapos lamang po ng anihan, wala na yata bigas sa Pilipinas. Magkano ang presyo ng bigas? 55 pesos, 58, 65 pesos per kilo. Asa ng pundo ng agrikultura? Wala rin. Kakapirangkot yung pundo ng agrikultura. Pangatlo, kalusugan. Binanggit na naman po yung kanina ni Atty. Bundok at saka ni Pastor. Nasaan yung pundo ng PhilHealth? Kinuhanan nila yung PhilHealth ng pera, 90 billion, at yung pundo sana na ibibigay ng national government dito sa General Appropriation Act ng 2025, zero ang binigay nila sa kalusugan. Kawawa yung mga may sakit na Pilipino. Pang-apat na pinaka-importante yung patungkol po sa seguridad ng Pilipinas. Si Senator Bato, sinabi na niya yan, na yan po yung kanyang advokasya bilang general